Pitas na ito, yung mga talaga yung malalaki, yung mga may katas. Dahil ito po ay pigaan. Yan. Yan, pitas po natin kahapon, 36. Ito inipon naman po ito mga katribya po mula po noong isang araw. Para po noon makaipon tayo ng marami pong bag. At paano ay libo pa naman po mga katribya po itong presyo ng ating kalamansi. Ayan yung bunga, ayan, pwede na. Okay, ayos. Halos hindi na makadala si Bernab eh. Oo nga. Ay mo kaya tang red bag eh pang 28 kilos ah. Dumes, karga mo nga yung konti na. Tapos po tayo ng kalamansi mga katribya. Nakakarap. Ay magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po ang ating po mga kababayan sa ibang bansa. Ngayon mga katribya, dito po tayo sa isa po nating papitas kung saan po ito po kinuha po ng ating pigaan. Ito po yung kubo nila nanay na pinapagawa dito po sa kalamansian. Medyo malaki-laki rin pala siya. Yan. Kaya pagka po meron tayong farm, pwede tayo magpagawa ng ganito. Yung kanila pong buhos ay yung sirang timba. Yan. Para hindi po sa anayin. Uso kasi mga katribya rito po yung anay. Tapos papatubig pa yung ating kapitbahay. Yan, maganda-ganda po yung ating forma. Kumuha po yung ating suki na sa pigaan ng ating kalamansi. Kaya naman ay pinipitas na po ito itong kalanaan. Medyo malaki-laki na rin po pala. Kailangan talaga dyan yung mayroong katas. At hindi po dapat makakayod yung ating kalamansi. Pwede. Karaniwan po kasi ngayon mga pinipitas, mga nambububot. Kaya sa palengke makita ninyo yan po yung mga naka-stack. Habang tumatagal, pag napanat na ay silaki na po ng holen. Ito kasi exclusive kasi ito talagang manual na pipigain. Kaya kailangan dapat po makatas ang ating kalamansi. Yan. Yung po mga may katas yung walang katas iiwan natin. Kawawa yung pagpipiga. Ako magreklamo yun. Sige, nire-rate po natin ngayon yung inyong mga pitas. Ako, napakatagal si pita, baka kinakayog. Akaw, baka namang hanggang 4 tinitira. Aba kalahating red bag na yan. Pangsali na, puno na. Mukhang ginaganahan sa pagpitas si Bernab eh. Mga kalahating red bag. Mukhang dito pa lang yata makukuha na yata 50 red bag. Ano ba yan? Wala akong mapipitas yun sa akin Meron. Huwag mo masyado isasagad Hindi, ayan yung mga malalaki lang at baka mag-iiyakan yung pipiga niya. Manual kasi yung pipiga niya. Sasakit 20 lang na may kanya. Kung ilan po yung kanila. 20. Okay, sali na kayo. Marami pa rin itong labas na bulaklak. Sakto-sakto po yung dating po natin. Kung maka 20 bags rito. Ayan, yung sa akin naman po susunod ko bukas napipitasin yung ating tabing ilog. Dahil marami po tayong kaibigan doon na kawatan. Habang pinalalaki natin kalamansi, yung kawatan naman nagsasamantala. Ngayon medyo bumaba po ang presyo ng kalamansi, pero libo pa rin naman. Maganda po yung makuha na po natin po yung malalaki, para at least ay papalaki na lang po ulit tayo sa susunod. Itong kala nanay
biglang lumabong po ito ng gusto nung ating ma-apply din. Organic fertilizer din po ang nilagay dito. Yan. Bumulas tsaka po lumaki bunga. Dati-rate ito minsan pinagtatanggihanan ng bayad dahil maliliit. Ngayon laki na po ng kanyang bunga. Ayan, pwede na. Okay, ayos. Halos hindi na makadala si Bernab Oo nga. Ay mo kaya tang red bag pang 28 kilos Dumes, karga mo nga yung container. Tapos po tayo ng kalamansi mga katribya. Reverse Nakakarami na sila. Sige, may sobra pa yung brown na yun. Konti lang naman po yung kanilang magiging hinog. Yan, nakagandahan po ng kalamansi. Karamihan po kasi sa pitas po ngayon ay maliliit. Buti ito ngayon ay malalaki siya. Iba po talaga magpalaki ng bunga po yung organic fertilizer. Yan, halos magkakasabay lang din po yung mga pagpapabunga rito, pero naunahan po sila ngayon. Yung ating pong pitas nala nanay. Sa atin din medyo malaki-laki na rin. Yan naman yan may makatas-katas sa tigaan. Panat na. Kaya halos ang klase ng kalamansi dito sa atin mas maliliit pa po dyan. Kawawa naman po yung kalamansi dahil pag sumobra po ang liit, yung isang piraso magiging katumbas po yan ng 3. Tapos babarating pa yan ng mga ahente pati na rin ng bayan. Mas maganda yung kasarapan gayong ganito, pwede na nyo nang ipatira papasok habang libo pa ang kalamansi. After po niyan po ipipilian naman po niya sa bahay at alisin po dyan yung mga reject, yung mga dilaw, ibubukod po na red bag, iba naman po ang bayad no? Kaya pagka halimbawa tayo ay may kalamansi, magpo-produce po tayo dyan ng ating bag. Ngayon pagka may bayar naman kayo, bayar naman po yung magpo-produce nyan. Kaya para po doon sa ating mga katribya, yan ang isa po na mahalaga. Meron tayong lalagyanan. Sabi po mahinga muna kayo saglit. Mamaya ay mapano kayo niya. Maganda nga yung pitas ngayon, makulimlim Sa bagay, maganda yung panahon. Ayan, kaya nakasingit po si nanay doon sa kanyang kalamansi. Okay lang din po ito, napitas din. Maganda rin ng presyo na nakuha. Ngayon napitas din uli sa 1,000 rin. Maganda po mga trivia po yung presyo, basta't 1,000 pa ang kalamansi. Nakakabawi po yung ating po mga ka-farmers. Kaya pagka nag 700, 800, hindi naman po matatalo basta kung palalakihin na lang po yung bunga ng kalamansi nila. Pero pagka yung maliliit, mapipitas po ninyo 700, 800 po ang presyo, lugi ang may-ari. Pati na rin po yung nagtrabaho, konti yung magiging porsyento po nila. Interest po lumalaki mga katribya po yung ating kalamansi. Kahit medyo mababa na lang, sabi nga mga 800, bawi na kayo dahil doble na rin po ang presyo po niya. Kumpara po natin doon sa talagang sobrang bubot na. Iba kasi mga nambububot na, nauuwi lang po mga katribya po sa mga reject. Gaya nito, yan. Yung may iba kinakayod po mga gaholin. Ay kawawa po nung kalamansi. At kawawa rin po yung may-ari. Iba naman po kasi sa sobrang dami rin po ng bunga, hindi na rin po makuha lumaki ng kalamansi dahil siksikan na po sila. Kaya naobligado naman po yung may-ari na yun naman po ay ipapitas, bawasan para po yung susunod ay lumaki. Yan. Kaya meron na sila ngayong napitas na 4 na red bag. Isang kuwan lang po yan mga katribya.
isang salin nila kasi bawat isa kumukuha po ng 15 kilos kapag po napuno po yung kanilang kandong. Iba pa umabot pa ng mga 20 kilos. Kaya lang medyo masakit na po sa balakang yan sa pag pinuno natin yung ating lalagyan. Ito, dito pa lang po sila nakakapag-umpisa po sa dulo. Yan. Pababa ang kanilang target. Itong kalananay na ito siguro baka mayroong 300 puno ito eh. Dito sa aming barangay hindi po uso po yung ekta-ektarya po ang lupa kagaya po sa Buliran, San Antonio. Ekta-ektarya po ang mga lupa dyan. Sa amin 2,000 square meters, 4,000 square meters, yun po yung may-ari, yung pag-aari po ng isang tao. Pag halimbawa mayroong 1 hektarya, umaabot 3 halos ang nagmamay-ari po nun. Iba-iba, kaya ibang parsela tawag. Ayan, medyo nagpapasilip na si Haring Araw para kayo ay pawisan. Kasi baka mamaya hindi kayo pawisan kaya pinakiusapan natin si Haring Araw na sumilip sa inyo. Para po yun, mayroon kayong vitamin S, vitamin sun. Yan. Pero mamaya kukulimlim din uli yan pagka medyo kayo naiinitan na. Ayan na, yung pitas natin na yung may katas. Kung hindi bumaba yung kalamansi sa 1.8, ganda sana ng presyo niya. Bumaba pa eh. Pero kung di bumaba pa yan eh, sigurado pakakayod na yan. Kaya lang siyempre mga katribya, kawawa naman po yung mga mamimili. Argabyado naman sila. Kaya give and take lang yan eh. Pag mababa kalamansi, marami pong makakabili. Pero pagka mahal ang kalamansi, konti makabili. Maganda ito para ma-afford din pa ng mga presyong masa. Ibig sabihin, lahat po pwede po makapagtimpla po ng kalamansi at makapag paasim or adobo. Karaniwan kasi rito mga katribya, ginagamit po ito sa palengke ng mga magluluto ng ulam. Lalo na pag marami pong okasyon. Ayan. Tingnan nyo po ito mga katribya po yung pitas po ng kalamansi. Wala na po tayong ginagamit dyan na gunting. Yan, pwede po yan nakaprote. Baliin lang po yung ating sanga o yung pinakatampok ng kalamansi. Simple lang, para lang po silang mga nagsisipaglaro lang yun. Nag-i-enjoy pa yan, tapos nakakapag-marites pa yan. Kaya yan, nakagandahan yan, nalilibang na sila, kumikita pa. Yan nakagandahan po sa kalamansi. Continuous. Nakakailang marites na ba kayo? Yung mga marites, mga latest. Exclusive. Kagandahan ng marites bago dumating sa ibang lugar exclusive dito napapanis na. Nangyari na. Ang latest news. Mas nauuna ang marites kaysa do sa balita. Kaya sila po ay maghapon nilang pipitasin ang kanilang toka o target ay maka 20 bag kung ilan na mapitas dito sa lugar na ito. Di po naman natin ito pinasasagad ang ating pitas para hindi naman po magreklamo po yung pigaan. Kasi ito fresh po na calamansi juice na suki po natin. Kaya halos 2 days to 3 days po natin iipunin yan. Yun pong ating pitas na kalamansi. Dahil kung mamimili po tayo ng kalamansi dito, halos mga bubot po yung ibibigay sa atin. Kawawa po yung magpipiga. Yun po kasi yung pigaan na yun, manual lang, hindi po ginagamitan ng makina. Pagka kasi mayroong makina, pumapait po yung lasa ng kalamansi. Pati buto po ay napipiga. Hindi kagaya po ng ganitong manual, yun yan lang, medyo matagal lang, pero masarap ang timpla. Ano nga, may mga bulaklak pa kalamansi.
May bunga na, may bulaklak pa, kaya continuous eh. Yung siya sa tabing ilog, kapal. Oh. Abe, namuti yun hanggang ugat niya, namulaklak yun. Napakapal. Oh. Abe, Tapos nga namin iisan eh. Na- Opo, iisan. hanggang sa pinuhang kwan eh, nilabasan lahat ng sulok. Na-i-vlog mo na ba? Nako, hindi ka ako pala iisan na nilabas. Ay lalo na pagka lumaki pa yung bulaklak no. Mga isang linggo pa yun, kita na yun. Oo, kitang-kita na siya. Ha? Kain daw yung kalamansi para Yeah. makuha yung buka sa ilalim. Lahat ng kwan nyo, kilikili meron. Kapal. Masyado. Mas makapal do sa naging bunga na yun. Saan nilaba? Alayo, puso yung Oo. bunga na yun. Oh, eh sigurado hindi na ako mahihinto sa alaga eh. Hindi na, dire-dire. Diretso na yun eh. Hindi naman nagtuloy yun, kahit yung kalahati lang. Kahit 1/4 na lang kamo. Ba eh sigurado eh bayok yung kalamansi do. Bulaklak pala, magtutumad ka na. Eh masisiyahan na. Masisiyahan na naman yung kaibigan natin dong Kawatan. Eh. Sakto eh ikaw. Marami na naman ikang bunga. Sa pag ikanong alang mag-alaga yun. Kapitbahay ko. Yung sa kanya kasi ikaw walang bunga. Okay, ba't ka pa ika mag-aalaga? Eh may alaga naman ng kapitbahay. Hintay ka na lang eka. Ayan. Gusto pa eka sa laki. Eh, magaling naman ika magpalaki yun. Di ika naiinip yun. Basta ika magpapalaki ng bunga. Manakawan at di manakawan yun eh. Diretso ika ang pagpapalaki. Kaya lang yung ganun kong Kawatan, ano man ang gawin niya sa buhay, hindi umaasenso. Laging hirap at hirap pa rin. Yun naman po nakikita rin naman natin kasi mayroon rin naman tayo mga prospect na yun na po ang kanilang trabaho. Madalas po nahuhuli, kaya lang ganun talaga. Dahil pagka pinabarangay mo, absuelto lang din po kumisan yung masasabi natin, yung iba doon. Mabuti sana kung hindi absuelto yung iba. Kung machechempuhan niya yung mainit din ng ulo baka igapos siya. Tapos sa puno na. Igapos doon sa punong-puno po ng langgam. Bahay ng langgam. Nako, mahirap na parusa yun. Mabubulabog. Taka. Pagkahantik okay lang eh. Pero yung langgam na papupula. Maganda, ipaparada pagka nakuha. Ipaparada kagaya doon sa kawan yung mga kuha na ipinarada. Kaya lang yung nagpaparada yata doon, tinepok din eh. Oo, human rights. Pagka nahulihan mo yan, talaga itatago pa pati mukha eh. Kahit naaktuhan mo na, kuwan pa rin yan, suspect. Hanggat hindi pa rin napatutunayan. Yun lang, syempre, talagang gano'n. Yung ginawa pero kung halimbawa medyo makapalmoks na, wala na rin hiya-hiya yun. Sanay na. Ginawa na doon kuwan eh. Pinagsanayan eh. Kaya ang binabantayan na lang doon yung may-ari. Pag nawala na yung may-ari, ayun, magwawala na ang mga pusa, ay mga daga. Wala na pusa na. Kaya lang. Nakita na rin yung kapal ng bulaklak. Ay sigurado mas una pa nga nagmamasid yun eh. Naku, grabe. Dahil umisa pag madalan tayo lumusong ganun pala madalang lumusong ako nga dalasan ko lusong. Mas nauuna pa sila eh. Kasi yung kanila hindi nagbubunga ng maayos eh. Kahit paanong alaga nakikita rin naman po kasi namin yung mga ganun ng trabaho. Wala kang makitang maraming bunga sa kalamansi niya. Paano kasi nasa taas na yung kalaban niya. Tayo naman kahit tayo ninanakawan, dire-diretso pa rin na pumunga ng kalamansi natin. Para lang pong talbos ng kamote habang tinatalbosan marami lumulusot at talbos eh. Sabi nga ni Pagong pag tinadtad mo ako lalo akong dadami. Kaya sabi niya okay matching kaya hindi siya tinadtad. Pagka naman do yung inihagis sa apoy, magaganda yung balat niya, pupula. Sinabi ni Matching, ihagis mo ako, sabi ni Pagong, ihagis mo ako sa dagat, nakuwag malulunod ako. Sabi ni Pagong, yung pala ayaw mo inihagis nga sa dagat ni Matching. Ayun, hindi niya alam, ito pala sa dagat nakatira yung Pagong. Ganun lang din yun.
manakawan ka man ng kung sila yun ang willing nila magnakaw, Babalik. bahala na po ang nasa taas sa kanya. Sa tayo, Balik. continuous pa rin ang ating alaga. Hindi natin sila ang ating katatakusan. Sa kanila, ang balik mo. Kaya yun, mas mahirap po yung ganun. Mas maigi na yung ganitong lumalaban ka ng parehas. Nag-aalaga ka ng parehas, wala kang inaargabyado. Yung nakakatulog ka ba ng mahimbing na wala kang ninakawan. Sa bagay, iba kasi doon, sanay na rin matulog Mahimbing pang-araw mahimbing pa pagkakatulog. Titira doon ng red horse. Yun lang. Pagka pinang red horse na, na. Mahimbing Kaya yung itinalpak, ayun. Mas malaki pa bawi sa kanya doon. Gagamit pa sa puhunan niya. Tinan nyo, sarap pumitas ngayon, mahangin pa. Gano'ng katindi yung kuhan niya. Ang gandang-ganda yung tiyempo ninyo, ano. Yan, ganyan sana. Tapos mamaya, sisikat uli ang araw. Para lang pinalalamig kayo, tapos mamaya po ay init yan. Pinagagana lang ang inyong immune system. Nakakita ng mga mamimitas yung bulaklak ng sayo sa tabing ilaw. Ay nako, sigurado na masisiyahan na naman sila to. Kapag nga binulakal. Paano hindi kakapal yun tuyo. Saka matindi kuhan yung organic na. Yung pataba pa. Yun mas matindi do, nasa bayan pa ng pataba. Na-spray pa natin ng foliar. Kung tutuusin mo, humitik sa bunga yun. Marami pang bunga yun kung tutuusin. Marami pang bunga. Pero yung mga bakante, nilabasan pa. Hindi ka ako ng organic natin. Kaya mangyayari nga doon parang maaawa ka sa kalamansi pagka maraming bunga. Hindi, kagandahan ng organic. Kahit nasaktan yung kalamansi sa unang bunga niya. Hindi magbabago katawan niya. Tsaka yung dahon. Dahon niya, pero may. Dati ito dahon ito balat ng dahon chiko Yung maliliit. Madidilaw. Pero ngayon makakain to ng pataba. Abay lumaki ang dahon tsaka pati bunga. Hindi man humihinto na kabubunga. Simula nung namunga to hanggang ngayon di ba noon nirereklamo ito dahil maliliit nga raw bunga nito. Aba ngayon, nahanap ngayon ng mga bayar yung ganyang klase ng bunga. Malalaki. Tingnan mo naman yung sa kapitbahay. Sunod-sunod ang bunga. Hindi siya napapatlang kada tubig. Basta tinubigan, gaya nito, tutubigan uli ito. Lalabasan uli ng panibagong bulaklak yan. Titinan mo yung bulaklak na yan, kadalang yan. Pagka lumaki marami yan. Marami rin. Kaya paano ka mahihinto dyan? Tinan mo sa bawat mga sulok at kilikili mayroong sunong na bulaklak. May bulaklak, may gamunggo. May gamunggo. May gamais, gahuli. Kaya nga sa 2 beses sa isang buwan 2 beses ka pa pwede magpa-harvest dyan. Kung sumulang palakihin once a month. Malaki yung bunga mo na. Malintong na siya. Organic na Yan yan. ang kagandahan ng organic, hindi isang talab. Dire-diretso. Hanggang tinutubigan mo siya. Kain pa rin siya ng kain. Kain siya ng kain. Kagandahan naman, friendly siya sa kalamansi. Dahil nakikita natin yung gusar tsaka sa mga insekto hindi palatawag. Mga ginagamit natin palatawag ng kuwan yan insekto. At saka yung gusar yung isang gusar lang na wala. Tapos na. Maglalagay ko ulit na panibago. Ito, tinao. Dami ng bulaklak na yan. Tsaka matataba yung bulaklak niya. Pagpagin mo. Sa iba laglag yan. Automatic yan. Matibay ang kapit Yan ang kagandahan ng kalamansi ng ating organic. Yan, hindi lang po natutuklasan po ng ating ibang mga kababayan, pero pagka itong mga katribya po natuklasan, baka ireklamo po ng mga commercial fertilizer kasi doon lilipat Hindi na bibili sa kanila. Hindi na bibili, mababakante. Di ba mababakante, made in Philippines na lang. Hindi na sa ibang bansa. Na-testing na. Testing, tsaka hindi. Subok na siya. Kikita yung magsasaka, kikita yung magkakalamansi. Hindi naman po siya yung ganong kamahalan na umaabot ng 3,000 presyo. Hindi po ganun yun. Kaya nga, isa rin po yung mga katribya do sa ipinakikita sa inyo po yung epekto po ng pataba. Meron tayong mga katribya na nagsisipagtanong, pwede nyo naman po siyang sadyain yung ating pong subscriber.
madalas po natin sinasabi po ang kanya pong address sa barangay Kaalibambangan, Cabanatuan City. Yun, wala po tayo ritong na kung saan po tayo po pagkakakitaan natin si Mr. Marvin. Hindi po, kung gusto natin pagkakitaan siya, hindi namin babanggitin po yung address niya. Anytime pwede nyo po siyang puntahan doon, pwede kayong dumirekta anytime doon po sa abono po niya, mga katribya. Pero misa meron tayo mga katribya ayaw pong mapunta ron, sa atin po sumasadya. Kaya ginagawa ko, nagpapababa ako ng abono po sa bahay para at least meron na po silang magamit at masubukan. Yun mga katribya, magandang balita para po sa mga gumamit at nakasusubok po ng pataba. Wala pa po tayong nakukuha pong negative doon po sa mga gumamit, kundi bagos lagi po sila nagpapababa o papadeliver sa kanilang lugar para yung kanilang ani ay gumanda. Okay, sige. Meron pa po tayong isang pupuntahan pa. Baka mga ilang araw mga katribya, halos 3 araw po itong ating pag-iipon ng kalamansi. Dahil bukas sa ibang lugar naman po tayo makakarating. Minonitor lang po natin itong ating papitas, papigaan. Tutulog po yung ating papitas. Bukas kasi shoutout natin si Sir Wilfredo doon sa kanyang farm sa parte po ng Kandating, Arayat, Pampanga. Dahil papabaon po siya ng tubo. Ayan, sa tulong din naman po natin. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. At nakauwi na po tayo. Congratulations po kay Sir Wilfredo doon po sa kanyang bagong patubig na nakuha po natin dyan po sa Kandating, Arayat, Pampanga. Uwi lang din po natin nung gabi. Ngayon, yun naman pong ating pinapitas po na kalamansi na kung saan yung suki po nating mamimiga. Ito po, yung kanya pong maiuwi po ngayon. Hakutin po nila. Ito po ay 61 yung ating mga good, mga berde, kasama na rin po rito yung sa atin. Yung pitas po sa akin mula doon sa tabing ilog, tsaka rito po sa harapan, naka 36 bag po tayo. Siyempre mga katribya, yung pong namang ating pitas na ito, yung mga talaga yung malalaki, yung mga may katas, dahil ito po ay pigaan. Yan. Yan, pitas po natin kahapon 36. Ito inipon naman po ito mga katribya po mula po noong isang araw, para po noon makaipon tayo ng marami pong bag. At paano ay libo pa naman po mga katribya po itong presyo ng ating kalamansi. Maganda na rin po itong ating halagang ito, dahil 1-1 po yung presyo nito at una pa may katas. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, ayan, yung pong ating unang alaga, nakuha na po natin yun sa ating unang naging harvest. Ito po ay kita na lang din po natin halos doon po sa ating kalamansi. Pero marami pong mga natira pang susunod naman natin na April yon or katapusan nitong March. Depende doon sa magiging lagay po ng presyo. Pag tumaas at sumipa uli ang kalamansi, mga alanganin, mga 1 linggo, 2 linggo lang yan, makukuha na po siya. Pero kagandahan naman noon, nakatribya, yung pong mga bulaklak naman po nating inaalagaan, yun naman po uli ang magiging pansunod po niya. Kaya ganun po ang kalamansi, basta't continuous po ang alaga ninyo, continuous din po ang pamumulaklak. Continuous din ang pag-harvest. Yan. Ayan. 61 red bag ang ating pong good. At siyempre meron tayong nakuha pong 2 hinog. Yan. Kaya hindi na po masama. Kasi hininugan na po natin yung ating kalamansi sa tabing ilog. Kaya konti na lang yung nakuha. Kaya mga natira na lang ito. Ito yung mga pongkan. Ito pag nadala sa palengke, ito po yung mga mamimili. Dahil bibihira na ngayon ang mga hinog na kalamansi, mga ganyang pongkan. Karaniwan kasi dyan, mga nalaglag na mula po doon sa puno.
Kasi ito, siguro tatay, nasa tag-ulan pa yan. Bunga pa ng tag-ulan. Oo. Pero siguro kung muro sa ginagamit nating abono, matanda na yung makapit pa. Dapat nalaglag na yan Kaya nga, una-una, di na sa inabot na ito, pero matindi. Natutuyo na lang sa ngayong iba. Tutuloy na sa nakakabit pa Matindi kapit. Di katulad ng dating ginagamit nating abono noon. Oras na dumilaw, malalaglag ng kusa. Tsaka ako siya, hindi tako tusukin. Hindi nga. Yun ang konya. Ang kainaman nga niyan, pagkakagamit nga nung abono na yon, maganda nga gusto sa kalamansi. Madaling lumaki, pagkatapos maganda kapit. Hindi pa tako sundot. Yun ang kasang kagandahan niya. Oo. Talab na talab kaagad po yung pataba. Oo. Ngayon, pagka natubigan uli yan, natin uling bulaklak uli ang ilalabas naman niya. yan. Kaya paano ka mahihinto pumitas dyan? Yung pag-spray naman natin, hindi na makagaya ng dati na talagang ikatlong araw. Medyo madadalang tayo ng konti ng pag-spray. Dati nga, 2 beses ang linggo Ngayon isang beses na lang Yan ang kagandahan niya kasi epekto ng ating organic fertilizer. Parang di gusto ng insekto yung amoy yung gusar niya. Nung gusar, pagka gumugusar na yan, parang di gusto ng insekto. Di katulad ng ibang abono ginagamit na parang tinatawag yung mga insekto, parang gustong gusto. Kumbaga nagtatawag ng handaan. Oo, sabi kumbaga nga sa ni Sir Marvin. Kumbaga sa dalaga may pinipigay kaya malayo pa lang na yung halimuyak nakukuha na. Kaya naaakit na yung mga insekto lumalapit. Kaya madali pag hindi mo in-spray, walang matitira doon sa bulaklak, sa bunga. Kaya yan ang malaking pabor sa abono na yan. Medyo nakakamenos ka na sa spray. Sa pagod. Ay maganda pang gumusar sa halaman. Kaya double action. Sa kagandahan nun, nakakatipid ka. Tipid ka sa lahat, pati sa pagod. Pati pa upang mo sa tao magsasabog. Oo. Yung kapitbahay, ilang beses nagsabog ng abono. Halos ay linggo-linggo nagsasabog, linggo-linggo yung nagpapatubig. Gano'ng katindi ko ano. Magkapares lang naman din yung kalamansi namin. Yung kanya, pagka nakuha na yung bungang nakalito na yon, wala na kasunod. Wala na. Sa atin, may mga kasunod pa. Sa atin, mayroong gabutil ng mais, meron yung gamunggo, meron yung bulaklak, meron yung pitasin, meron yung gahole. Meron pa lalabas sa bulaklak pa. May mumulaklak pa. Paano kung mahihinto? Basta okay ang alaga, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy din ang harvest. Tsaka isa na rin yan, sa epekto na rin ng pataba. Oo. Mapakasipag magpabulaklak. Kada patubig mo nilalabasan ng bulaklak Kaya nga, paano ka mahihinto sa pag-harvest Kaya lahat ng presyo, mahuhuli mo. Mababa ang presyo, mataas ang presyo, meron ka. Yun ang kagandahan niya. Yung kagandahan yung lambat mo, lahat ng mataan doon, yung lahat ng numero ng mata, sa'yo. Bawat dumaan, mamalaki, mamaliit, mahuhuli mo. Huli siya. Mahuli siya. Kaya lang makakalusot. At huwag ka lang masela. Mapipitas at mapipitas. Basta mahalaga, may hina-harvest ka, kada mura siya. May hina-harvest ka, mura nga, laki hina-harvest. Mangungutang ka pa, para may pang-alaga ka sa kanya. Ayan, hindi ka na mangungutang, sa kanya rin kukuha. Sa kanya mo na rin kukuha yung pakakain mo sa kanya. Sa halip, kikita ka pa. Ayun, yun po yung good news. Ating kalamansi. Ito, pangalawang harvest na po natin yun. Kasi yung mga nauna nating harvest na talagang lumaki. Ngayon, kung kasi obligado na rin po tayo magbigay doon sa ating suki pumupigaan at kapag gagamitan ito, kaya nag-produce po tayo ng ating kalamansi. Hindi na po natin talaga pinalaki ng husto. Pero yung matitira, yun po, pwede po natin mapalaki yan ng husto yung ating kalamansi. Kaya sulit mga katribya. Kaya yon ang ating epekto po ng ating ginagamit na bagong organic fertilizer.